Okay, it's 10:40 in the morning. Good morning, everyone. On behalf of my colleagues from the Everything for Good consultancy, we thank everyone here for gracing our second episode of The Agenda at Club Filipino. I am your host, Tony Fred Mison. For today, maganda po yung ating topic because it is all about political intramurals, secession in Mindanao, and charter change. Most of the people I talk to express the same sentiment that what happens now to the ordinary Filipino people amidst all of these bangayan na mga pamilya na nasa politika, they seem to forget that there is a bigger family, which is the Republic of the Philippines. Siyempre, nagsabi na po ang ating former President Rodrigo Duterte that he is pushing for a separate Mindanao. And at the opposite side of the spectrum, ang ating President BBM, stand firm tayo rito when it comes to this charter change sponsored by his cousin, ang ating speaker, si Martin Romualdez. We are privileged in this program that we have resource persons. Unahin ko na po yung akin nasa kaliwa. Siya po ay president ng ating Philippine Center for Islam and Democracy. Very known social activist when it comes to women and Muslim rights. Kung pwede lang po ipagyabang ng konti, ang ating bisita ngayon, nasa aking kaliwa, ay graduate po ng UP, AIM, at saka ng Harvard School of Government. Kennedy School of Government sa Estados Unidos. Let's all welcome Ma'am Amina Rasul Bernardo. Thank you, Ma'am, for gracing this occasion. We'll ask for a few opening statements kung pwede. And then, to her right is a very familiar face when it comes to talagang promoting labor, union, ordinary workers' rights. Siya po ay tumakbo bilang presidente, senado, kongreso. Siya po ay talagang, kumbaga, nagkaroon ng biyaya galing sa Panginoon na bigyan ng paninindigan. He is a man of principle. We are pleased to welcome in our show today, Calio de Guzman. So, before I open some questions, baka maaring mabigyan lang ko yan ng pagkakataon. Short, simple statements. Ladies' choice tayo. Ladies first. Sige, ma'am, go ahead. Maraming salamat, Attorney Fred, for inviting me to this show. It's an honor na kasama ko si dito dahil yung movement nila really support yung aspirations ng nakakarami sa Muslim Mindanao. Equal access to opportunities, support para sa agrarian sector. So, nagpapasalamat kami merong gaya ninyo who fight for the same advocacies that we do. Yung opening ni Attorney Fred, you're talking about yung bangayan. And palagay ko, Attorney Fred, that's it. In one word, yun yung naiisip ko, bangayan lang naman ito eh. Kasi kanina, yung nung nag-uusap tayo, kung may mangyayari nga bang masama dahil sa bangayan neto. At yung sagot ko po, kung ang bangayan ay bangayan ng mga politician, palagay ko malayo sa bituka yan. Kasi kung seryoso sa secession o kaya revolution, wala hong bangayan. Quiet lang ho yan kung gumalaw, di ba, Karyote? So yun ho, bangayan ho, wag mabahala. Go ahead, Calio. Sige, magandang umaga sa inyong lahat, Fred, Senador. Magandang umaga.
At ako'y natutuwa na imbitahan niyo ako dito sa napaka-init na usapin na nagsasalubong yung puwersa ng North at saka ng South. Ano? Sa Bangayan, may nakakaramdam ng dihado at yun ang pumapalag. At ang pumapalag at nakakaramdam ng dihado ay si Duterte. Kaya siya ay gumagawa ng iba't ibang pamaraan para mapansin at matiyak na hindi siya mawawala sa eksena. Ang kinatatakutan ni Duterte kaya nagwawala siya kasi posible siyang makulong, may aresto ng ICC. Pangalawang issue sa kanya ay yung gulong ng PI na nakikita niya ng direksyon ay mawawala sa pwesto si Sara. Yung pwesto para sa 2028 na merong secret arrangement sila before. Yung dalawang bagay na yon na siya'y makukulong, yung, hindi lang siya, kundi yung pamilya niya. Pangalawa, mawawala ng pag-asa sa pagpwesto sa 2028, yan ang kanyang pinag-aalburuto. Kaya wala siyang tigil ng pagtira kay Marcos Jr. At itong nakaraang taon ay umugong yung distab na kinumpirm ni Browner na nangyayari. At ang tinuturo ay sila Duterte. Pangalawa, eto na, yung pagtutol dito sa PI. At ipinipwesto yung sarili ngayon para maka-even doon sa mga Marcoses. Kaya ang ginawa niya, tinutulan niya yung PI, yung constitutional change, samantalang dati siya nagtulak. Ngayon, ayaw niya na. Tapos, may banta pa na ihiwalay ang Mindanao. Ramdam niya yan dahil ang daming tira din ng mga Marcoses kay Sara. Ang pinakatampok dyan ay yung alsansya ng confidential fund, napakalaki. Yun. Kaya, plus yung pagsang-ayon ngayon na bukas ang gobyerno na papasukin ang ICC. Kaya yung dalawang bagay na yon na siya'y makukulong, then mawawala sa pwesto o hindi makakapwesto si Sara by 2028 dahil ang target ay parliamentary form, yung political agenda ay parliamentary form na ang boboto na lang sa presidente ay hindi na ang taong bayan, kundi ang kongreso na lang para tiyakin ang panalo ni Martin Romualdez, ay talagang magwawala ang Duterte. Kaya ito yung labanan, yung nangyayari ay labanan ng dalawang higanteng political dynasty ng North at South na ang pinaglalabanan ay ang pwesto sa Malacanang. At ang pangalawa ay pangalagaan ng pamilya ni Duterte. Yun yung nakapwesto ngayon. At tingin ko, hindi yan makukumpine sa pagitan ni Duterte at saka ni Marcos. Gugulong yan dahil parehong mayroong padrino ang dalawa. Si Marcos, ang padrino niya ay US. At si Duterte, ang padrino niya ay China, na ngayon ay nagigirian. At nagtutulak at nag-aamoy ng gera sa pagitan ng Amerika at ng China using issue ng Taiwan at saka ng West Philippine Sea. Kaya namimiligro yung kalagayan natin hindi lang sa politika kundi pati sa kabuhayan ng mamayang Pilipino. Maraming salamat, Kyle Jody. Talagang inunahan mo na yung mga analyst. Kasi marami tayong narinig sa mga senador, congressmen. Nais namin talaga pakinggan naman ang perspektibo of people like you who have a pulse ng gobyerno kahit wala ngayon nasa gobyerno. So, Ma'am Amina, bago ko ibigay yung katanungan sa mga kasama natin dito, ako na una magtatanong sa inyo. Sinabi na nga ni Kyle Jody about this People's Initiative na maingay na po ngayon yan. At nasundan na lang po itong secessionist. Ang una ko pong tanong sa inyo, posible po nga ba na maihiwalay ang Mindanao sa pamamagitan ng isang signature campaign? At kung mahiwalay man, ano po kaya magiging epekto nito
sa BARM, for instance? Well, unang-una, mas alam mo yung constitution natin at yung mga national laws. Pwede ba talagang may people's initiative ka to separate from the republic? Kasi I'm not a lawyer, I haven't really analyzed the constitution all that much. Pero palagay ko, hindi pwede via pirma. Pwede kang magkaroon ng liberation movement, liberation fight, gaya ng ginawa ng Moro National Liberation Front under Miswari and the Moro Islamic Liberation Front under the late Salamat Hashim. Kasi merong foundation yung fight for independence. And it's not secession. It was a fight for retaining sovereignty and independence. Tapos, nakikita naman talaga yung historical evidence na we were always sovereign. We were sovereign states na nilagay lang ng US government as part of the Philippines when they declared independence, when they gave independence to the Philippines. Pero that time, hindi na umalma yung mga leaders sa Muslim Mindanao kasi wala namang kaming pakialam kung ano nangyayari sa North as long as hindi kami pinapakialaman. Paano sumulong yung fight against government for independence? Nung martial law na, tapos ginawa kaming parang justification for martial law na may secessionista movement daw. So, the communist movement in the North and Visayas, the secessionist movement in Mindanao were the reasons for martial law na hindi naman totoo at the time. Pero since nagkaroon na ng military operations against Muslims, and yung mga Muslim leaders started feeling na parang genocide na ito then nabuo talaga ang fight for independence. So in many ways, nagpapasalamat nga dapat ang MNLF sa military and the government of the late President Ferdinand Marcos kasi yun yung nagbigay ng boost for the recruitment process to join the MNLF. Kasi may rason, may justification which was recognized by the United Nations. Kaya nga yung peace process between the MNLF, the MILF, and government is supported by the UN kasi may foundation. Ngayon, etong bangayan about Mindanao seceding, ano ang justification? Karamihan ng mga gustong isisid ang Mindanao, galing naman dati sa Luzon at Visayas. Hindi naman sila indigenous sa Muslim Mindanao. And if you're in Mindanao, and if you're talking about will the Muslims follow secession, medyo pagod na ho ang mga kasama namin sa giyera. I mean, think about it. We've been fighting for how many decades, how many generations. That medyo yung peace process naman, nakikita man ang benefits. I mean, ang dami pa ring problema. Pero nakikita naman yung benefits. Kung walang gulo, pwede magtanim. Kung walang gulo, pwede magbenta. So, I'm not so sure na people are going to rise up in arms and join the secessionist movement for Mindanao. And I don't think that the international community, the UN and others, are going to support such a movement. So, based on that historical perspective, ma'am, na-trace ninyo yung talagang dahilan, punot dulo of that foundation of that desire of our Muslim brothers in the South to secede. Ang tansya ninyo, ma'am, ang pulso nyo, hindi itong nangyayaring bangayan tungkol sa paghiwalay ng Mindanao, hindi susuporta ng karamihan ng mga taong taga Mindanao. Palagay ko, kasi hindi kami under threat ngayon walang nakikita na move by the government or the military to hamlet us gaya nung ginawa in the 70s. Hinamlet kami. Yung hometown namin sinunog. Sa Jolo was burned to the ground, 80% gone.
And by the way, February 8, I think, is the 50th anniversary of the siege of Jolo, which happened in 1974. At magkakaroon nga kami ng webinar about that kasi parang nakalimutan na ng mga tao yung mga pangyayari gaya noon, which really supported the rise of the MNLF. Sa ngayon, peace in Mindanao, the peace process succeeding, there's peace, relative peace in Mindanao. May gulo pa rin na political, pero by and large, medyo umaarangkada ang progress sa Mindanao. So, why would people want to jeopardize that? Lalo na meron ng agreement with government na we are not going to fight for independence anymore, pero support yung autonomy. Meron ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Yung elections will be in 2025. Yung mga political leaders, the governors of BARM, nag-aantay kasi nakikita nila pwede silang manalo sa 2025. So bakit nila pagguguluhin kung kaya naman nilang manalo, to rule, to govern the Bangsamoro? So kung gulo pinag-uisipan, palagay ko yung gulo sa airwaves. So, pero okay ho sa akin yun. Yung manggulo tayo, bangayan tayo sa airwaves, better talking, di ba, than fighting. Nako, maraming salamat, Ma'am Amina. Pero going back to yung 50th anniversary ng siege, full disclosure lang, Ma'am, kasi yung father ko, kasama siya ron ng gegera doon sa Battle of Jolo. He was part of the 14th Infantry Battalion, and then, yun na nga, doon siya nagkaroon ng medalya, pero doon din nagkaroon ng pagkadami-daming taong nagkapatayan, kapwa Pilipino, dahil yun nga lang sa hindi pagkakaintindihan. Mas maganda yung bangayan sa airwaves kaysa yung bangayan na may kasamang barilan. Ikaw naman, Calyodi, you know, we've heard, Ma'am, from the perspective of a Muslim Democrat, alam natin, baka hindi mo alam, Calyodi, si Ma'am, awardee ng Muslim Democrat of the Year. Sometime 2007. Recognized for her efforts to really find peace. Hindi dapat talagang barilan ang solusyon eh. Now, we want to hear from Calyodi, yung perspective mo naman ng hindi ka taga Mindanao, hindi ka rin Muslim, ano kaya sa tingin ng karamihan tulad natin taga Luzon when it comes to all of this secessionist movement? Eksaktong-eksakto na ang nabanggit ni Ma'am eh. Dagdag ko na lang, dagdag ko. Tama yun na parang mga kon lang yan, mga airwave battle na lang yan. Sa akin, mas eksakto yan, parang part lang yan ng parang buladas ni Duterte para makagain ba ng atensyon. Ano, di ba? Pero malabo na suportahan niya ng mga taga Mindanao. Kasi hindi na tulad ng BIP na dati na para bang pwede mong sabihin na humuwalay na tayo dahil pinababayaan tayo ng Imperial Manila. Hindi tayo pinapansin. Ngayon hindi eh. Binigyan ka na nga ng presidente, first time, ang Mindanao, nagkaroon ng presidente. Paano pa sasabihin na hindi sila kasali? Ang laking bagay nun. Pangalawa, hindi susuporta ang Mindanao kay Duterte dahil sa ginawa niya sa Marawi. Yung martial law na giniba niya, winasak niya yung Marawi at pangakong itatayo, tapos hanggang ngayon, nakatiwangwang. Kaya alam ni Duterte rin sa sarili niya na liban kay Alvarez, wala na siyang makukuha ng suporta doon ng mga mamamayan. Kaya malabo at yan ay simpleng pagbuladas niya para papansin siya kay Marcos na tigilan yung atake na ginagawa ng kampo ni Marcos laban kay Duterte politically at saka yung kanyang yung sa ICC, no? Pero gusto ko rin sabihin na yung bangayan, wala ka namang kakabigin sa dalawa. Kasi yung Marcos ay dynasty, yung Duterte ay dynasty
na yan ang pinakamasahol na klase ng politika sa ating karanasan dito sa Pilipinas. Kapag ka ang ating bansa ay pinamumunuan ng dynasty, ay talaga namang walang makipapakinabang ang bansang Pilipinas, hindi paangat, kundi paatras. Sa panahon ni Marcos, nangyari ang ibinaon tayo sa napakalalim na utang. Napakaraming utang. From $59 million to 26 billion dollar. Ito naman si Duterte, from 5.9 trillion pesos to 12.7 trillion. Kaya walang napakinabang talaga itong mga mamayan dito sa dynasty. Sa pamumuno ng mga dynasty, pinaatras yung kabuhayan at yung ating bayan sa pag-unlad, no? Kaya tingin ko dapat yung mga mamayan natin, huwag mamili kung sino ang kakampihan. Dapat ay mas magtiwala sa mga kanilang organisasyon, sa kanilang sariling partido, sa kanilang mga samahan, sa mga maggagawa, sa mga magsasaka, sa ating mga kapatid na mga katutubo, at hindi sa mga dynasty o kaya kahit elite na politiko. Maraming salamat, Kalyodi. Meron ba mga katanungan galing sa kaibigan at sa media? Anyone? Go ahead, please. Sige lang. Sige. Sige. Pero Kalyodi, kung tatanungin kita ngayon, binigyan ka ng signature ngayon. Hinihingi ang signature mo for People's Initiative. Kung sakaling ikaw may kapangyarihan para baguhin ang amenda ng konstitusyon, anong babaguhin mo, if ever? Kung ako? Kung ikaw? Hindi ngayon, ha? Hindi ngayon. Oo. Kung ano yung gusto mong baguhin. Yung People's Initiative ngayon ay self-serving, di ba? Self-serving para sa interest ng mga Marcoses, ni Martin Romualdez, and at the same time, para sa interest ng mga big corporation, lalo na sa mga dayuhang korporasyon, kasi yun ang target na baguhin. Ibukas yung ating ekonomiya sa mga dayuhang korporasyon at sa politika, ipaltan ang system ng yung political system natin, from presidential to parliamentary, para sigurado ang eleksyon ni Martin Romualdez. Ayoko niyan. Pero hindi ibig sabihin na ayokong baguhin ang ating konstitusyon. So anong babaguhin mo, Kalyodi? Buong system ng, halimbawa, electoral system, babaguhin ko. No? Yung sistema ng eleksyon, dapat ang eleksyon natin hindi para sa mga mayayaman. Aalisin ko yung karapatan, yung sistema na pera-pera. Dapat dapat yung mga politiko hindi papayagang gumastos sa advertisement nila. Kasi pagka ganon, pinayagan, kawawa yung mga katulad ko. Dapat government ang nag-sponsor. Pangalawa, hindi rin pinapayagan yung watcher. Yung watcher, kasi vote buying yun. Yeah. So Pangalawa, yung electoral, yung justice system natin, babaguhin natin. Pati yung system ng ating education, babaguhin natin. Yung buong system natin ay kailangang baguhin na pinagtitibay ng ating konstitusyon. Kasi ang ating konstitusyon, mainly, ay proteksyon ng property. Ay yung mga protected yung mga property, pero yung mga mamayan na walang property, kawawa. Kaya dapat baguhin, pero hindi ngayon sa panahon ni Marcos na self-serving ang intensyon. Kaya Ma'am Amina, kasi base sa sagot ni Kalyodi, electoral system, justice system, ang nakasala ngayon, ma'am, at least na naririnig na sa mga reports, ay yung mga economic provisions ang babaguhin. Sa tingin niyo ba, ma'am, karapat dapat bang baguhin ang economic provisions sa ating constitution? Alam nyo, from the time of FVR pa, there has always been yung moves to amend the Constitution, especially because of yung economic provisions nga na sa palagay ng mga analysts, tsaka yung business sector, prevents us from growing our economy kasi hindi papasok ang investors dahil unang-una, they cannot own land, right? So, may mga industry na hindi sila pwedeng pumasok. So, that's one provision na
dapat siguro baguhin. Pero natatandaan ko kasi in the early 90s, si Lee Kuan Yew, the late Lee Kuan Yew, one of the leaders I really admire. Pumunta yan dito, gave a talk. And then, yung sa talk niya, he talked about the Philippine Constitution. And tapos ang sabi niya, ang problema ng Pilipinas, yung Constitution natin, kinopya lang natin yung US Constitution. Sabi niya, ang Constitution ng isang bansa, parang suit yan eh. Okay, binili niyo yung suit ninyo, yung Constitution niyo from the US. Pero yung suit na yon pang-Amerikano. Sabi niya, ang Pilipino, ang Asian, maliit tayo eh. So, kailangan iksian mo yung manggas, iksian mo yung haba, yung shoulder pads niya, palitan mo, para angkop sa katawan ng Pilipino. Sabi niya, dapat ganun, living document yung Constitution. Hindi yan Biblia na hindi mo na pwedeng palitan kasi it's the Word of God. Those are the words of men. And if you look at the Constitution that way, na tama naman. Kailangan may amendments din sa Constitution to suit our requirements, not the American requirements kasi kinopya lang natin yung Constitution nila. For instance, kami sa Mindanao, look at the Senate representation. There's no indigenous Muslim there. The last Muslim in the Senate was my mother. And my mother became senator, si Senator Santanina Rasul, largely because President Cory Aquino, the late Cory Aquino, really focused a lot of effort to make the two Muslims win, Tamano and Rasul. And then in the next election, when my mother joined FVR, ganun din. There was a push na you must have a Muslim in the Senate. Pero kahit na ganun, Mama only won a 3-year term. After her, tumakbo ako. Ako nga I belong to a club, a very exclusive club. Mga anak ng senador na talunin. So yun, that's one provision that we would like to see na sana ang representation sa Senado becomes regional. Para patas naman. Kasi you've got 24 senators, ni isa, wala sa amin, walang indigenous peoples, medyo dehado kami when it comes to the upper house. So yes, we do need to amend the Constitution. Ang tanong, how? Sige. Pwede bang magdagdag lang ako? Sige. Nabanggit ko kanina na para bang mas gusto kong pokusan ay yung electoral reform. Kasi pag hindi natin binago talaga yung ating sistema ng eleksyon, ang palaging mapupwesto sa ating gobyerno ay ang mga bilyonaryo, ang mga mayayaman. At pagka mga mayayaman, tsakya, mga dynasty, mga elite, ang ating karanasan sa pamumuno ng elite at ng mga dynasty mula noon hanggang sa ngayon, ay sa halip na umunlad tayo, pahirap ng pahirap ang ating buhay. Kaya, kailangan magkaroon ng pagbabago sa sistema ng eleksyon natin. Dahil kung hindi, paramihan lang ng pera ang labanan, walang pagbabagong mangyayari sa ilalim ng isang elite at dynasty na mga katulad ni Duterte at ng mga Marcos. Thank you, Kalyo D. We have a question from our friends in media. Kindly introduce yourself na lang and the organization that you represent. Good morning, Good morning. ma'am and attorney and Kalyo D. Siguro the question, I'm Chino Gaston from GMA7. Question would be for both our panelists. No? You mentioned earlier, Kalyo D, na parang may potential for a proxy war between China and US. Itong lumilitaw na political intramurals between our two political, well, pwede nating tawaging dynasty kasi totoo namang dynasty, di ba? So these two political families, yun yung first na question to you, and then para kay Ma'am Anmina as a means to react, ano potentially ang magiging problema nito for the Muslim South or for Mindanao
for that matter, yung pagpapatuloy kasi I don't think they'll stop until 2028. No, so, thank you. So yung ano muna sir, yung proxy war. Malaki. Malaki ang potensyal dahil yung US ay gigil na ngayon na mangyari ang gera sa China. Dahil maraming mga lumabas na leak na mga information mula sa mga general ng mga Amerika na dapat mangyari ang gera bago ang 2030. Dahil sa study, sa analysis, by 2030, lalagpasan ng China ang Amerika sa usapin ng military capacity. Kung ngayon, at par na sila sa economic, kung hindi man nakakaungos, ay nakakapantay na ang China bilang siya ang world production ngayon, by 2030, sa military, lalagpasan siya. At katunayan, kahit sa Navy, lumalagpas na siya sa bilang. Kaya ang tulak ng US bago dumating ang 2030 ay maganap ang gera. Hindi niya palalagpasin ang 2030 dahil tatagilid siya. At pag natalo siya, mawawala yung kanyang paghahari sa mundo. Yung command, economically, politically, culturally, ay mawawala sa kanyang kamay. At ang mag-emerge na maghahari ay China. Kaya yung ginawa ni Marcos na pagpayag na magkaroon ng dagdag na EDCA sites na lahat ay nakatutok sa Taiwan at sa China, preparasyon yan. Yung pagtutulak ng US na mag-independent ang Taiwan sa China ay factor yan, plus point yan para magkuhan ang gera. Yung ating West Philippine Sea, yung dalawang yan, ay plus point. Taiwan, West Philippine Sea, at pati ito, yung sa squabble dito sa ating bansa. Kaya tingin ko, malaking factor yan. At ang tingin ko, todo ng suporta ang China kay Duterte dahil wala na siyang pag-asa kay Marcos. Wala na siyang pag-asa. Tali na si Marcos sa US dahil sa dami ng hawak na barahan ng US laban kay Marcos. Kaya yun. At yung bangayan yun sa international o sa laban ng China at saka ng US ay pwedeng umabot sa labanan sa pagitan ni Duterte at ni Marcos dito sa Pilipinas. Yung dalawa, magsusupport ang US kay Bongbong at malamang, malaking posibilidad na ang China ay mag-support kay Duterte hanggang dun sa kanyang pagtutulak kung medyo kinakapos na sila ng pag-iisip na magkaroon ng paghiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pero mabigat yan, dagdag kong pangatlo dun sa binanggit ko kanina na hindi na pwede, hindi papayag tingin ko. Hindi papayag ang mga Pilipino dahil hindi pwede ikumpara ang Mindanao sa Singapore na humuwalay sa Malaysia. Kasi yun ang ginagamit na halimbawa ni Duterte. Mahirap yon. Ang laki ng mawawala economically sa Pilipinas kapag nahiwalay ang Mindanao sa ating bansa. Unang-una, before I take on yung question ni Chino, dagdagan ko lang yung sinabi ni Talyodi. Etong US, China, na proxy war dito sa Pilipinas, sa aking palagay lang naman, bangayan din yan at the international level. Kasi kung titingnan mo, ano ba ang magiging bonus ng US o ng China kung nanalo sila in an active military war? Wala.
both are going to lose. Kasi tingnan ninyo, nasaan ang investments ng China? Ang dami nilang investments in the US. They have bought land, they have bought corporations. TikTok is headquartered in the US. Tapos kung titingnan nyo ang relationship naman ng US with China economically, diba supply chain, a lot of the production is in China, even for their automotive industry and electronic industry. Kaya pag nagkaroon ng gera, talo pareho. Kaya kung makikita ninyo, yung mga threats, puro bangayan eh. And right now, I don't think the US, Calio, they can afford to have another active war kasi they're engaged in Ukraine. They're engaged in Gaza. Gaza threatens to spill over. Meron na ngang action in Lebanon. Meron ng action sa Yemen. And the threat of that particular conflict becoming regional is more real to me than US and China fighting it out militarily. And not to mention kahit dito sa atin, because of yung pagpasok ng mga extreme right-wing fundamentalist thought in Muslim communities, the threat is also real to our security, not just sa Philippines, but in other areas of ASEAN. Tingnan nyo yung nangyari sa Marawi nung December. Yung bombing during the first Advent Mass in Marawi. Yan, medyo nakakuan din yan. Meron ding hook yan dun sa nangyayari sa Gaza. So, I think really bangayan yan at the international level. So, may bangayan tayo at the local level, may bangayan tayo sa international level. Ako, I'm enjoying the bangayan. May isa na lang. Sandali, may follow-up question tayo? Please, go ahead. With Asian Institute of Journalism and Communication, also a member of the Fernandina Media Forum. These are my companions. Anyway, good morning. Nice to see you, Armina. Anyway, I would like to just follow up on that question. No? First of all, actually two questions here. Number one is, we cannot overestimate or underestimate Duterte. Okay, I mean, we don't know what's in his mind. No, I mean, he can do something. Okay. Is there a possibility for Mindanao to really to separate from the Philippines? Is it possible or impossible? Okay. Second question is, what's the position of our brothers and sisters in Mindanao with regards to the West Philippine Sea, the China's issue with China? Yun lang po. Maraming salamat. Yeah. But for me, no, seceding from the Philippines, Mindanao seceding from the Philippines, doesn't make sense. Not even for Mindanaoans. Kasi sabi nga kanina, majority of the Mindanaoans are settlers. So, ang origin nila is Luzon and Visayas. Why would you want to secede from your home community? Andun pa yung mga pamilya nyo. Tapos makikigera ka? Why? Economically, what's the advantage of seceding? Ang industry nasa Luzon. Ang Mindanao, mostly agricultural supply, fisheries, and we don't have the capacity. So, medyo malaki ang talo ng Mindanao business, for instance, kung magkakaroon ng secession. So, I don't really think it's a serious threat. Pero, Rod, tama yung sinabi mo. You never can tell with the former president, you know, he's liable to do whatever he pleases. So I cannot guess what he's going to do. Pero if you're asking if our communities will support it, and I don't really think so. But then we haven't actively gone down to have discussions. Pero ang gut feel ko, parang not really. I think the second question was, what do you think
the Muslim community will look at the issue in West Philippine Sea? Ano yung posisyon nila? My mom used to tell us that the Sulu Sultanate actually owns one of the islands in the West Philippine Seas. I'm still trying to track the historical documentation of that. Pero the older generation who are part of the Sultanate, that's what they say. One of the islands belongs to the Sulu Sultanate. So if that is the case, and since we are part of the Philippines, we are going to support that claim because that's part of it is ours. There was one time nga when yung simula pa lang na pumapasok ang China, yung one of our wild solutions, kung magkaroon na lang ba ng agreement with the Moro National Liberation Front, give them that territory to secure because it's part of it is part of the Sultanate. Pero, Calyodi, you want the... ulitin ko lang, ang tanong kung posible o imposible yung secession in Mindanao, and at the same time, ano yung tingin mo yung posisyon ng Muslim community pagdating sa West Philippine Sea issue? Sinabi ko na kanina mukhang buladas lang ni Duterte yung kanyang banta na paghiwalay ng Mindanao. Buladas lang para mapansin siya, mapag-usapan. O pananakot niya sa Marcos na kausapin mo ako ng matino dahil ihiwalay ko ang Mindanao. Parang ganon. Malabo yan dahil sa hindi nga naman neglected na ang pakiramdam ng taga Mindanao sa bansa. Hindi siya neglected dahil binigyan na siya ng pagkakataon magkaroon ng presidente. Ngayon, tapos kung si Duterte ang yayayakag, grabe yung ginawa niya doon sa Marawi. Kaya hindi niya matatanggap. Pero siyempre, hindi na natin aalisin ang posibilidad. Lahat naman may posibilidad Dahil hindi mo pwedeng baliwalain si Duterte dahil nasa likod niya ay pinakamayamang bansa. Isa sa pinakamayamang bansa ngayon, yung China. Pwedeng buhusan yan. Kung hindi ko kayo makuhang buo, kahit man lang sana Mindanao. Kaya pwede rin. Pero tingin ko malabo. Malabo ngayon. Malabo mangyari. Doon sa West Philippine Sea, dahil hindi ako naniniwala doon sa claim ng China na historically, may historical claim siya, yung 9-dash line o 10-dash line na yata ngayon. Yan ay justification lang niya para kamkamin yung mga isla. At kung bakit naman niya persahang kinakamkam, tingin ko hindi lang dahil sa isda, hindi lamang sa mina, kundi dahil sa pang-counter niya militarily sa US. Dahil kinokordon na siya ng US meron siyang 119 na bases sa Guam, may 100 sa Japan, may napakarami rin, 25 yata, 23 sa Guam, meron siyang 76 bases sa South Korea, meron pa siyang Philippines, kinordon na niya yung China. Kaya parang pwedeng yung possibility ay meron din. Bagamat ako'y naniniwalang pwedeng malayo dahil ang China mismo umaatras. Ayaw niyang mag-engage talaga militarily dahil sa kwenta niya talo siya. Pero ang US talaga nagtutulak dahil preparado siya. Hanggang Marianas Island, yung mga island dyan ay may military bases ang US. May arc of denial na nga ang nainatayo ang US sa China. At yung West Philippine Sea, way out ng China, usapin ng naval, dahil wala naman siyang dagat sa east, sa west, sa north, wala siyang dagat South lang siya meron talaga para gamitin niya yung kanyang biniling aircraft carrier. Kaya hindi ako sang-ayon doon sa ginagawa ng China diyan, dapat nating ilaban. Pero ang problema, ulitin ko lang, kahit maging atin ang West Philippine Sea, kung mga Marcos at Duterte at dynasty ang nakapwesto sa gobyerno, hindi makikinabang ang sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea, tulad na nangyari sa Pilipinas, atin ang Pilipinas,
pero lumalaya sa mga Pilipino dahil walang pag-asa sa Pilipinas sa klase ng pamumuno ng ating mga gobyerno. Thank you, Calyodi. We have another question from... Hello? 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 Magandang umaga po, Calyodi and Ma'am Amina. For Calyodi po, marami dahil nga po dito no, sa bangayan ng dalawang political dynasties, no, yung Marcoses and Dutertes, marami pong mga from the opposition na nagsasabi na dapat magpalakas ang oposisyon to take this opportunity para magpalakas para sa mga susunod na halalan po. Ano po ang masasabi nyo dito at bilang opposition po dito sa dalawang pamilya na to, ano po yung stand nyo po dito sa usapin po ito? Thank you. Tingin ko dapat talaga. Kasi pag hindi, at ang pumalit ay si Romualdez, wala mangyayari. O kaya naman ay si Sara, wala mangyayari dahil puro dynasty ito. Kaya kinakailangan talaga magpalakas. Ang problema natin, yung sistema ng eleksyon natin, ay paramihan ng pera. At sa kalagayang ang ating mga mamayan ay hirap, gutom, minsan, pinagpapalit yung naobliga, minsan, di ba? For survival, tatanggapin yung pera para pambayad sa kuryente. Dalawang araw, 1 linggong pangkain. Kaya yan. Laki na ng halaga na binibigayan eh. Maabot na ng 5,000 eh. Tapos ay yung ating Smartmatic ay questionable pa rin. Tingin ko kinakailangan talaga magpalakas pero dapat huwag mamili talikuran na yung klase ng politika na elite o kaya naman dynasty. Hindi ako galit sa elite. Galit lang ako doon sa elite na nagiging politiko. At nangangakong sa magitan nila, sila ang mag-aahon sa kahirapan. Lahat na lang naging administrasyon natin, mula noon hanggang sa ngayon, ay puro mga mayayaman. Lahat na ng klase ng mayayamang politiko ay naihalal na at nabigyan na ng pagkakataon ng ating mga mamayan, pero ito ang inaabot ng ating buhay. Baon tayo sa utang, baon tayo sa kahirapan, tuloy ang pag-violate sa karapatang pantao, winawasak ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan, anong klaseng lipunan tayo magkakaroon kung patuloy pa rin mga elite at dynasty ang mamumuno? Kailangan ma-educate natin ang ating mga mamayan, kasabay ng paghahangad ng posisyon. Ma-educate at tumindig talaga sa issue at kahilingan ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, ng mga kabataan, ng mga aping sektor at hindi sa kahilingan ng mga multinational na nangangakong sila ang magpapaunlad sa bayan, ginagawa na natin yan 100 taon na lahat ng ating administrasyon pagkatapos manalo, wala nang ginawa kundi pumunta sa abroad, imbitahan ang mga foreign investor, lahat na ng klase ng investor pumunta na dito, pero umunlad ang kabuhayan ng mga foreign investor ng malaking korporasyong kasabwat nilang lokal dito. Pero yung mga manggagawa, mahihirap, hindi umuunlad. Presyo lang ng bigas, hanggang sa ngayon, hindi magawang solusyonan. Bilyon-bilyon ang mga flagship project. Pero yung presyo ng bigas, nakahilingan ng mga mamayan, hindi nila magawang solusyonan. At yan ay dahil sa klase ng politika tayo mayroon. Dynasty at elite na politika ang punot dulo ng ating problema. Go ahead. Kay Ma'am Amina po, Ma'am, may recent report po na may namatay na lumad na bata, 4-year-old bata na lumad. Ano po yung status ngayon ng mga indigenous people po, especially mga lumad po sa Mindanao with regards to ito pong mga ganitong pag-atake? Thank you po. Well,
wala kong update about that. Pero if you're asking about the situation of the indigenous people sa Muslim Mindanao, same as before. Same as always. Discriminated, kulang ng access to opportunities, mga unserved areas in terms of education and other health services. Kaya nga, dun sa Bangsamoro Autonomous Region, may part of the law, the Bangsamoro Organic Law, requires the BARM regional government to have seat sa Bangsamoro Parliament to represent the indigenous peoples. So yun yung isang nagiging debate within the BTA kasi one is not enough. Tsaka kung magkakaroon ng representation ang indigenous people sa Bangsamoro Parliament, kailangang indigenous, ethnic, lumad. Yun ang sinasabi nila. So, short answer to that is that what's the situation? Same. Same as before. Needs to be changed. Pero I just wanted to have an aside kay Lyodi about the wisdom of foreign investments. Foreign investments is a necessity in this day and age. Hindi na natin pwedeng isara ang pintuan sa foreign investments. I-compare mo na lang ang situation ng Pilipinas and Vietnam. When Vietnam started after the war, way ahead ang Pilipinas in terms of growth, economic growth, in terms of gross domestic product, in terms of per capita income. Bakit talo na tayo ng Vietnam ngayon? And bakit ang kanilang agricultural sector mas magaling kaysa sa Pilipinas? Bakit yung per capita income nila for their farmers and fishermen better than ours? In spite of the fact na mas marami silang foreign direct investment in the Philippines, it's because yung programa nila for economic development and programa nila for government is more attuned to the needs of their community, unlike us. So hindi fault yun ng foreign direct investment, which we need. It's the fault of the government leaders who direct where it goes. So if you were to ask me, kailangan natin ng foreign direct investment. Pero I support what you're saying na dapat yung nagli-lead sa atin sa gobyerno yung talagang may amor para sa ordinary Filipinos. So yan yung kailangang tingnan natin. And if you're talking about itong initiative to amend the Constitution, I don't really think there's a problem of amending the Constitution because it certainly needs to be amended. Ang tanong ko nga, paano nyo i-amend yung Constitution? May say ba kami? May say ba kayo doon sa pag-amend ng Constitution? Ibang tanong ho yun. Okay. Any more question? May tanong? Sandali. Okay. Ibig sabihin, malapit tayo magwakas. Ganito, no? Sure. Yes, sir. That was our topic last week. Modernization of our PUVs. Kung national modernization yan, siguradong apektado ang Mindanao. The only reason siguro na hindi masyado nating naririnig kung ano nangyari doon is because hindi severe yung population in urban areas eh. So, hindi mo talaga makikita. Yeah. And then, may dagdag, not too many jeepneys I think in Mindanao as compared to let's say here in Luzon, especially in Metro Manila.
Yes, iba yung ano nila eh. Not affected by that scheme, Yung jeepney modernization ay walang pinagkaiba yan sa maraming programang ginawa ng gobyerno na pro-business. Ang makikinabang ang jeepney modernization ay para sa mga korporasyon. Centralization ng business na yan para capturein ng malaking korporasyon. Parang mga retail na pinapasok na pinababagsak yung mga palengke, pinababagsak yung mga sari-sari store sa paglaganap ng mga malaking dayuhang negosyante sa retail. Para ding program ng gobyerno sa housing, yung 4PH, gigibain yung bahay ng mga maralita sa lupang hindi kanila para doon sa proyektong parang condo type. Babayaran yung mga giniba ng 9,000 pesos, tapos patitirahin sila sa isang condo type na yung vertical na ang halaga ng per square meter ay 58,000. Halos 1.5 million ang halaga ng 24 square meter. Kaya ka nga doon tumira kaya nga parang squatter ka lang dahil wala kang pambayad. Tapos ay pagigibain ka at palilipatin ka doon sa isang parang napakamahal. Parang jeepney din, di ba? Babayaran ka ng 160 to 200,000. Tatapon mo yung jeep mo. Magkakautang ka ng 2.8 million. Ganun din sa bahay. Gigiban yung bahay mo, palilipatin ka at magkakautang ka ng 1.5 million. Business yung framework ng gobyerno ay paunlarin ang negosyo sa katwiran kapag umunlad ang negosyo, magti-trickle down, may ang tinatawag na trickle down theory at makikinabang sa pag-trickle down yung mga mamayan. Hindi nila naisip na yung bulsa ng mga malalaking korporasyon ay lumolobo habang nilalagyan, lumolobo, kaya hindi umaawas. At yan ang nangyari sa atin. Umunlad ang kabuhayan ng mga Bilyar, ng mga Ayala, ng mga Sobel, nila Dennis Uy, nila Henry C. Na-concentrate sa kailang lahat ang yaman dahil doon sa patakaran ng gobyerno, yung framework nila na pag ang umunlad ang negosyo, umunlad tayo, na hindi naman nagyari dahil hindi nagti-trickle down. Okay, I think that is enough time for us today. I-wrap up ko lang ng konti, no? Ang naging usapan ngayon natin dito kasi parang BBM Pag sinabing BBM, hindi yung ating presidente, yung Bangayan, Buladas sa Mindanao. Nabuo mo Bangayan, Buladas sa Mindanao. Kaya lumalabas kasi ang mamamayan ang naapektuhan. Kaya nga, we appreciate your insights and perspectives, lalo na pag tinawag natin PI. Pag sinabing PI kasi, teka lang, medyo masama ang dating Bad word. Pero ma'am, ang PI natin is the People's Initiative and at the same time yung political intramurals na nangyayari sa atin. Kaya nga, i-direct, kaya on the spot, ma'am. Ano sa tingin ninyo? In 3 words, kung kaya nyo, 3 words lang. Ano yung fearless forecast ninyo? Ano yung suma total yung mangyayari pagkatapos ng BBM? Itong mga Bangayan, Bolada sa Mindanao, ano ang end result po nito? Kung kaya nyo ng 3 words. Ikaw rin, Calyodi, ha? Actually, I don't know. 4 words. Ang aking forecast ay mas titindi yung problema ng kahirapan economic ng ating mga mamayan dahil mapopokus ang ating mga opisyal ng gobyerno at ang ating mamayan doon sa BBM. Bangayan, Buladas, yun ang mangyayari. Doon sila popokus sa halip kaya yung pag-asa na magkaroon ng pagbabago mahirap mangyari kung ang ating mga top official ay doon nakapokus sa paano ang 2028.
Okay, maraming salamat po for attending our the agenda. Thank you, Ma'am Amina. Thank you, Calyodi, for gracing our event for today. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.